Pinarusahan ni General Karin si Bamyo dahil nag-report ito na napatay na ang dalawa. Maging ang mga kasama ay di inaasahan na buhay pa sila Roko Omi at Kun-o. Pinagtutusok nila Ohan ang mga ito ngunit nagpatuloy sila sa pagsugod kaya naisip ni Hakurei na ang likod ng army ni General Karin ang pakay nila Ohan. Nang mapansin ito ni General Karin ay naisip niya nang umatake kay General Mobo. Nanatiling kalmado sila Bayman at Goma Show na may tig 10,000 soldier. Nawala na rin ang momentum ng Qin saka nauubos na ang lakas nila Heki. Naniniwala sila Conmay at kasamang taktisyan na hindi gumana ang strategy ni Mobo. Naiinip na ang mga kasama ni Mobo pero umaayon daw ito sa plano ng High Commander. Dahil gagamitin lang pala nila ang Echelon Sweep upang magkaroon ng daan patungo sa Seoul General subalit magagamit niya ang lahat ng kanyang sundalo. Nang makita ni Mobo ang daan patungo kay Conmay ay sumugod na sila ng natitira niyang 5,000 kawal. Napaisip naman si Conmay kung makakaabot ba sa kanya si Mobo dahil sa malalaki niyang natitirang 10,000 kawal. Napansin nilang kasing lalaki ni Mobo ang mga ito, subalit wala pa rin silang kwenta sa lakas ng Qin General na ginagawa ang lahat upang makarating kay Conmay. Subalit patungo rin doon si Karin at nabalitaan din ito ni Moten. Nang makita niyang patungo si Ohan ay nagpasya rin siyang sundan si Karin dala ang 700 na cavalry unit. Nagtataka naman si Hakurei kung nasaan ang kalahati ng 10,000 elite squad ni Karin. Bigla silang nakarinig ng drum saka nag-cheer ang mga sundalo ng So sa kanilang general na si Conmay at pinaikot-ikot nito at inatake si Mobo na sinalag kaya tumama sa kakampi. Nagkasundo naman ng dalawa na kailangan talaga nilang magtuos kung sino ang pinakamalakas sa Middle Kingdom. Gumamit din si Conmay ng isang mace na katulad ng kay Mobo. Kaya nang magtama ang mga ito ay napakalakas ng impact subalit napapa-address nito ang general ng Qin Kingdom. Nag-cheer muli ang So army sa kanilang leader. Alam daw ni Conmay na siya ang pinakamalakas dahil sa matagal niya ng pakikidigma ay hindi pa siya natalo kahit isa kaya natatakot ang mga tao kapag narinig lang ang kanyang pangalan. Subalit di siya kilala sa En at Qin dahil sa magkalayo ang kanilang bansa. Ngunit sa nakaraan ay sumugod daw ang isa sa 6th grade na si Okatsu at natalo niya ito ngunit inilihim sa Qin upang di mabawasan ang dangal nito. Saka binigyan pa nito ng malakas na atake si Mobo. Tapos nagyabang pa si Conmay na nakakaboring din daw na maging pinakamalakas ngunit ginagawa niya pa rin ang tungkulin sa Kingdom of So. Nagpatuloy ang pag-atake nito kaya inakala nilang matatalo na si Mobo pero napaatras pa nito si Conmay. At natutuwa daw si Mobo dahil magagamit niya na ang 100% lakas. Nagbabala ang kasama ni Raiki na maaari na silang mapaslang. Subalit tumanggi pa rin si Raiki na iwan ang posisyon para kay General Mobo na kasalukuyang nakikipagbalagbagan sa halimaw na general ng So. Sinalag ito ni Mobo at nakabawi siya ng atake. Di makapaniwala ang taktisyan ng So na may makakapalag sa lakas ni Conmay. Pinalo ni Conmay si Mobo ngunit sa pangalawang bitaw ay tinamaan na ang ulo nito kaya bumulagta na lang sa kabayo. Di magawang tulungan ng kanyang mga kawal si Mobo dahil laban ito ng mga general pero kapag tuluyang napatay si Mobo ay magiging suicide squad na lang sila. Samantala nag-aabang ang So army na matapos ang duelo upang sumugod sa Qin army. Nang maalala ni Mobo na malaki ang tiwala sa kanya ng High Commander ay nagkaroon siya ng lakas hanggang sa mabali ang braso ni Conmay. Dahil dito ay ipinag-utos ni General Karin sa kapatid na si Kain na saksakin nito si Mobo kahit na alam nilang magagalit si Conmay sa kanilang pangingialam. Dahil kung mapatay si Conmay ay walang maghahawak sa army nito. Mabuti ay napansin ni Moten ang plano nila. Nag-crack na ang mga sandata ng dalawa ngunit walang may nais sumuko. Samantala nagmamadali si Moten upang iligtas ang kanyang ama mula kay Kain. Nag-crack ang bracer ni Mogo na naisip niyang masamang pangitain. Dahil sa lakas ni Mobo ay nawasak ang sandata ni Conmay ngunit sasaksakin siya ni Kain na nasalag naman ang anak at natusok pa ang kalaban subalit tumalsik siya kay Conmay kaya tinapos nito ang binata. Kaya tuluyan ng pinatay ni Mobo ang kaharap. Narinig nila Riboko na tumaas ang moral ng Qin army. Wala pa ring malay si Moten kaya nakiusap ang mga tauhan na magbigay ng mensahe bago ito tuluyang mamatay. Ngunit siniguro ni Mobo na hindi madaling patayin ang anak ng pinakamalakas sa Middle Kingdom sa kanya winasiwas ang napakaraming kalaban kaya nagtaka ang mga ito kung saan pa siya kumukuha ng lakas. Bumalik si Kain na may saksak. Ngunit natuwa pa si Karin sa pagkamatay ni Conmay dahil mapupromote na daw siya sa pinag-utos na bumalik sa kanilang unang formation. Samantala nagpatuloy sila Mobo sa pag-atake sa So army. Sa inis ay tinapon ni Shun Shinko ng mesa samantalang nagbunyi naman sa Qin. At tila merong nabubuong samahan ng dalawang minister dahil sa magandang balita. Nang malaman ito ni Mogo ay pinag-utos na ibalita ito sa lahat ng Qin soldier para tumaas ang kanilang moral. Samantala ang Gi army ay nagpatuloy pa rin sa pagbukas ng gate. Saka naisip ng Gi commander na pabigat lang sa kanya ang coalition. Nais pa sanang pangunahan ni Shun Shinko ng army ni Conmay subalit pinigilan siya ni Riboko dahil kasalukuyang mataas ang kanyang emosyon. Nang dumating ang report mula kay Karin na mapapasa kanila na ang Konkoku Pass. Samantala nakikipaglaro pa rin si Koyuko kay To ngunit pinigilan na ito ng mga kasama.
Kaya nagalit si Yoko dahil nais niya pang patayin si To. Sa kabila nito ay pinagpasensyahan siya ni General Karin dahil isa siyang magaling na alagad at pinaalala ang tunay nilang misyon na masakop ang Qin. Kaya naisip ni Yoko ang plano ni General Karin gamit ang 5,000 elite squad na palihim niyang pinaakyat sa kabundukan upang makaikot sa Konkoku Pass. Mataas pa rin ang moral ng Qin Army subalit sinugod na sila ng elite squad ni Karin mula sa bundok sa loob ng Konkoku Pass upang buksan ito at upang makapasok ang Gi soldiers. Nagpatuloy ang elite squad ng So kaya nawalan na ng control si Mogo sa sitwasyon. Agad ding pinagtatanggal ng mga ito ang mga nakaharang na bato sa gate kaya katapusan na ng Qin pag nakapasok ang napakaraming kalaban sa labas. Sa panahon na inaakala ni Mogo na patay na sila ay dumating mula sa bundok sila Osen na mabilis namang pinagpapatay ang elite squad ni Karin. Dahil dito ay nadaya na naman ng Qin ang kamatayan. Naisip nila Shunshin ko na dumating si Osen pero nagtataka sila kung anong ginagawa ni Ordo. Samantala si Ordo ay nasa defensive mode pa rin dahil napilitan siyang maging maingat mula nang maubos ni Osen ang 8,000 niyang fighters kaya pinapahanap niya ang Osen army sa gubat pero di na nila makikita si Osen dahil wala na ito doon. Di makapaniwala si General Karin na nabigo ang kanyang elite squad. Samantala nagpatuloy sa labanan ng Lord Hyo at Keisha Army. Nang dumating ang utos mula kay Riboko na magbalik sila sa headquarters, kaya nagbalik ang lahat ng Coalition Army sa headquarters at napagtanto nila na maaaring imposible nang makatago sa Konkoku Pass. Dumating ang magandang balita sa capital ng Qin. Kaya naisip ng Imperial Court na malaki ang epekto ng laban na ito na kanilang naipanalo. Saka alam nilang nagbabantay din sa likod ang coalition dahil sa Sei Army na kumalas sa kanila kaya nagbunyi ang buong lugar dahil halos imposible nang masakop ang Konkoku Pass. Labis namang natuwa si Ko dahil ligtas na ang kanyang pinagdadalang tao na anak ng hari. Nagdiwang din ang Shin unit dahil sa malalaking kaganapan at si Ten ay nag-check pa rin ang kanilang squad kung sino ang mga nasawi. Sa kabila ng kasiyahan ay nababahala pa rin daw si Shin sa isang bagay na di niya maintindihan at ganun din daw si General Hyo. Di matanggap ng hari ng So na si Koretsu ang pagkamatay ng dalawa niyang general kaya humingi siya ng payo kay Renpa kung maaari niya pang ipadala ang pinakamalakas niyang si General Koen. Ngunit nag-advise si Renpa na wag na itong mag-abala dahil nandoon na si Riboko na pinakamapanganib ngayon sa Middle Kingdom. Late nang dumating si Karin sa meeting ng coalition ngunit nagawa niya pang pagtripan ang ilan sa mga ito. Kaya pinaliwanag ni Go Humei na isang kahihiyan kung di sila magtagumpay. Giit ni Ordo na sila Shun Shinkon at Riboko lang ang mapapahiya dahil sila ang acting leader. Ngunit wala na si Riboko at nag-iwan na lang ng utos na magpadala ng tig-1,000 elite squad ang bawat coalition. Kinabukasan ay walang pagkilos ang kalaban kaya naghintay lang din ang Qin Army ngunit napansin ni Lord Hyo na may pagkilos sa bundok. Dumaan pa ang 2 araw na walang nangyaring labanan. Sa isang Qin castle sa Kasa City sa timog ay inakala ng mga tao na sumuko na ang coalition subalit dumating ang mga ito. Nang dumating ang report ay naisip nila sa Imperial Court na balak dumaan ang coalition sa timog. Di nagtagal ay dumating ang balita na nasakop na ng coalition ang maliliit nilang mga kastilyo sa timog at malapit na ang mga ito sa kanila. Napag-alaman na si Riboko ang pinuno na merong 40,000 army na kasalukuyang sinasakop ang isa pang Qin castle na Jinchi. Nagtaka sila kung saan nanggaling ang army ni Riboko, kaya naisip na simula pa lang ay inihanda na ni Riboko ang special unit para sa pagsugod sa timog. Kaya isang malaki itong pagsubok dahil wala silang naiwang sapat na kawal doon. Ginagawa lang na laruan ni Karin si Bamyo habang pinapaliwanag na unti-unting pinadala ni Riboko ang army sa kabundukan upang di mahalata ng Qin. Dahil nasakop na rin ng Jinchi ay umasa sila Shobo na mabibigyan sila ng oras ng kastilyo ng Shoko at Ru. Subalit di inaasahan ng mga ito na magmumula sa bundok ang elite squad sa pamumuno ni Kane kaya dumating ang balita na nasakop na rin ang mga ito. Kahit napapagod na ay pinipilit ni Riboko na wag huminto dahil nakasalalay sa bilis ang kanilang strategy. Nang mapansin na may pumapatay sa kanilang hulihan na sila Shin at Lord Hyo, at agad na nakarating ang balita sa capital. Ito pala ang napapansin nila Shin at General Hyo dahil pareho silang instinct type. Dahil nagwawala si Lord Hyo ay nagpasya si Riboko na gamitin ng strategy. Kung saan kumilos ang kanyang army at gumawa sila ng isang whirlpool kaya naalala ni Ten na gagamitin sana ito ni Keisha noon pero di kumagat si General Hyo. Dahil sa formation ay nagkakahiwalay ang puwersa ng Qin subalit di alam ng mga kawal nila dahil di nila kita ang itaas. Samantala nagpatuloy pa rin sila Shin at si Riboko ay kumpiyansa na walang makakaalam ng kanyang binuong strategy. Subalit nabigla silang nasa likod na pala nila si General Hyo. Di makapaniwala si Riboko na nakarating sa kanya ang Qin General gamit lang ang instinct. Subalit may inihanda pala itong patibong dahil nandoon pala si General Huken na isa rin sa 3 Greats of Sho kaya nag-alala ang Shin unit dahil ito ang pumatay kay General Oki. Di natatakot si General Hyo subalit nararamdaman niya rin ang pambihirang lakas ni Huken ngunit nakipaglaban pa rin siya at napaatras nito. Saka sinabi pa ni Riboko na hindi na sila makakatakas dahil nasa gitna na sila ng whirlpool.
Sa kabila nito ay sinabi pa ni Hyo na alam niyang panalo dapat si Oki kung di lang ito tinamaan ng palaso sa likod. Sa kaunting pakikipag-usap ay nakilala ni Lord Hyo na si Huken ay isang bobo na nagdurusa dahil di alam ang pagkasalungat sa loob nito. Kalaunan ay nagbigay ng matinding atake si General Hyo. Ngunit sa utos ni Riboko ay pinagpapatay na ang mga kawal ni Hyo saka nagpaalam pa ang kanyang lieutenant. Nagmamadali si Shin upang tulungan ng general kaya pilit niyang kinalaban ng mga nakaharang na Sho army. Subalit sinabi ni Hyo na umuwi na siya sa konyo dahil alam na nito ang kanyang katapusan saka inihagis pa ang kalasag dito sa kanya. Saka pinaliwanag niya kay Huken na di siya naging great general dahil wala siyang pake sa titulong ito, saka nagsimula ang malalakas na atake ng dalawa hanggang kamatayan hanggang sa maputol ang braso ni Lord Hyo, subalit nagpatuloy siya at bago mamatay ay pinilit ni Hyo na mabali ang braso ng kalaban. Saka sinabing magpatuloy lang si Shin, saka ito tuluyang napatay ni Huken. Nakaraang gabi ay tinanong ni Shin kung ba't di ito naging great general. Natural na daw sa kanya ang digmaan dahil ipinanganak siya sa battlefield pero di siya nagpupunta sa mga pagtawag ni King Sho kaya di niya nakuha ang titulo dahil sapat na sa kanya ang alak at ang makipag-inuman sa mga mandirigma pagkatapos ng digmaan na nagpapasarap lalo sa kanyang alak. Masaya daw si Shin na si General Hyo ang general sa una niyang laban at ipinangako na magiging malakas siyang great general. Ngayon ay nais ni Shin na sumugod ngunit di siya hahayaan ni Heki. At pinaliwanag na si General Hyo mismo ang may kagustuhan na makasurvive siya kaya ipinamana ang kalasag nito. Dahil dito ay tumakas ang natitirang puwersa nila na malaki ang nabawas. Isang malaking dagok para sa Qin ang pagkamatay ni Lord Hyo ngunit may nakaligtas na 2,000 kawal nito. Saka dumating ang report na nagkakaroon ng riot ang mga tao dahil nais na nilang tumakas bago pa dumating sila Huken. Dahil dito ay may napagpasyahan si Ryo Fui. Sinabi ni Shishi na nagdala ng Vermilion Slayer si Rishi sa utos ng Chancellor kaya naisip nilang balak ni Ryo Fui na isuko si King Sei upang makipag-ayos kay Riboko. Saka biglang nawala sa trono si King Sei. Nag-alala ang mga kasama ni Shohei-kun sa Chancellor pero ayaw kumilos ng High Commander. Saka nakita nila ang hari na balak ng sumali sa digmaan dahil kailangan nila ng matikas na commander. Bago ang lahat ay nagtungo muna si King Sei kay Ko dahil maaaring di na siya makabalik. Ipinangako naman ng hari na gagawin niya ang lahat ngunit napaiyak pa rin si Ko dahil alam niya ang panganib. Nagtungo na si King Sei sa kanyang mga kawal na siyang nagpalakas ng loob ng mga ito. Samantala ipinagtatanggol ni Shishi ang hakbang na ginawa ni King Sei dahil para ito sa kapakanan ng buong Qin. Napatanong si Ryo Fui kung tinulungan ba ito ni Shohei-ko na magdesisyon. Na di naman itinanggi ni Shohei dahil kahit isa siya sa 4 pillars ni Ryo Fui ay isa pa rin siyang High Commander ng Qin. Nais umupo ng Chancellor sa trono dahil masasawi naman daw si Sei sa labanan. Ngunit pinigilan siya ni Sei-kyu na matagal na ring nagnanais na maging hari. Napakalungkot ng grupo nila Shin habang papauwi dahil sa nangyari. Kalaunan ay nakarating sila sa Sai Castle na pinakahuling kastilyo ng Qin sa timog bago ang capital. Pagpasok ay ikinabigla nila na nandoon mismo ang hari na tila nagbigay sa kanila ng kaunting liwanag ng pag-asa. At dahil sa sobrang daming namatay sa hanay ni Shin ay napaiyak na lang ito kay King Sei. Di kilala ng kanyang mga tauhan si King Sei pero naramdaman nila ang kakaibang aura nito. Kalaunan ay di sila makapaniwala na ito mismo ang hari dahil kung kausapin ito ni Shin ay tila magtropa lang sila. At isang malaking karangalan ang makita nila ang hari dahil bibihira sa mamamayan ang makamtan ito. Saka nagalit sila nang tawagin ni Shin ang hari sa pangalan nito. Pag-akyat ay tinukso pa siya kung tapos na siyang umiyak. Maging si Ten ay tinanong si Shin kung tapos na siyang magsenti. Nabahala si Shin dahil nasa 2,000 lang sila laban sa 30,000 army na dala ni Riboko. Ngunit nalaman niyang balak pala nila Sei at Shobo na gawing kawal ang mga natitirang mamamayan ng kastilyo kahit na matatanda, mga babae, at mga bata ang mga ito. Dahil kung mabibigo sila ay katapusan na ng Qin Kingdom kaya handang gawin ni King Sei ang lahat.